Yung unang impeachment case laban kay Vice President Sara, mga kababayan, noong nakaraang taon na ibinasura ng Supreme Court ay walang pagkakaiba dito ngayon sa bagong impeachment case na kinakaharap niya ngayon. Itong betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, graft and corruption, at bribery. So, nasasakop dito yung mga misuse of public funds, pasok ito sa graft and corruption, assassination plot, yung threat umano, itong unexplained wealth, sasalin, itong extrajudicial killings nung mayor pa si Vice President Sara sa Davao, itong sedition and subversion, yung pagbabanta umano sa bansa natin, at itong procurement irregularities, yung sa DepEd pa siya na winaldas umano yung confidential fund. So ganun pa rin, mga kababayan, ang nature dito. Walang pagkakaiba. Ang nadagdag lang dito, itong appearance ngayon ni Ramil Madriaga, mga kababayan, kung saan ito yung inuugnay nila na dagdag umano na testigo or witness laban dito kay Vice President Sara na umano'y dati umanong bagman ito ni Vice President Sara, na siya umano yung nangungulikta sa mga pera na galing sa pugo at mga illegal drugs operators na umano'y nagpundo kay Vice President Sara noong tumakbo itong Vice President. So ngayon pag-usapan natin ito si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga ba, mga kababayan, ay nakakatulong para madiin or para makumbikto ito si Vice President Sara? Or dagok ba ito sa side ng prosecution, mga kababayan? Kasi, mga kababayan, kapag ipipresent nila ito si Ramil Madriaga, mga kababayan, kung ang credibility ang pag-uusapan, sanay ang present administration ngayon, yung mga humawak ng mga investigating body ngayon, sanay sila sa pagsuri ng kredibilidad ng isang witness. Sanay silang sirain ang mga witnesses na lumantad para ilahad itong katiwalayan sa gobyerno natin, mga kababayan. Ngayon, itong si Madriaga, mga kababayan, gusto pa nilang protektahan. Mayroon nga panukala si Congressman Chil Jokno na iba't umano ito si Madriaga sa kustodya ng mababang kapulungan kasi nanganganib daw umano ang buhay nito sa Camp Bagong Diwa. So wala namang problema doon kasi karapatan naman nila yon. At mas gusto ng Defense Council na protektahan ito si Ramil Madriaga. Hindi lang sila ang may tumitingin ng kapakanan dito sa seguridad ni Ramil Madriaga, kundi mas lalo ang depensa, mga kababayan. Dito masusuri ngayon ang kredibilidad nito ni Ramil Madriaga. Kung ang 16 na senador ay mapapaniwala ba dito sa testimonya nitong Ramil Madriaga. Napag-alaman na natin, unang nagbasura itong Senado noon, nung unang impeachment trial ni Vice President Sara, si Ramil Madriaga ba ay asset sa side ng prosecution o liabilities? Now, credibility. Who is Ramil Madriaga? Na-vlog ko na ito, mga kababayan, nung mga previous vlogs ko, ito si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga, mga kababayan, kasalukuyang itong nakapiit ngayon sa Camp Bagong Diwa sa kasong kidnap for ransom. Noong 1997, mga kababayan, nahuli ito sa kasong kidnap for ransom sa isang negosyanteng si Vicente Oy. At nahatulan ito ng kamatayan, mga kababayan. Death sentence ang hinatol nito.
Subalit, noong 2003, na-acquit ito. Inakwit ito ng Court of Appeals. Hindi na kumbinsi ang Court of Appeals sa mga ipinipresentang ebidensya. So, sa makatwid, acquitted ito sa noong 2003. Noong 2023 mga kababayan, nahuli na naman ito. Sa parihong kaso, kidnap po ransom pa rin. At ito, dito na na-discover o dito siya nabansagan bilang top number 5 most wanted person in the Philippines. At siya ang tinaguri ang father or founder ng Madriaga Kidnap for Ransom Group. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, mayroon bang kredibilidad? Totoo kaya ang mga sinasabi nitong taong ito? Sa kalagayan niya ngayon mga kababayan, naalala ko si Congressman Puno, kapag ditini ka or deprived of freedom and liberty, kapag sabihin umanong itim ang buwan, sabihin talaga niyang itim ang buwan. Ang logic niyan mga kababayan is may malaking posibilidad na kung anong ipapagawa niya ay gagawin niya. Ha? So alam na natin yun kung anong kapalit mga kababayan. Ditini siya ha, wala pang kasiguruhan ang kaso niya kung hanggang ilang taon ang bubunuin niya dyan sa loob. So, dito na natin malalaman mga kababayan kung ang kredibilidad ng isang witness, maayos ba ang pamamamalakad ng mga investigador? Ha? Didi-discredit ba nila ito? Si Ramil Madriaga? Ha? Sila ni Ping Lacson? NBI? Ombudsman? Mayroon ba tayong narinig na dinidiscredit nila ito? Itong taong nag-witness laban kay Vice President Sara? Meron ba tayong narinig sa mga witness ng side ng prosecution na dinidiscredit nila? Wag yan kasi deprived of liberty yan. Hindi ka panipaniwala yung mga testimonya niyan. Bagkos ay tinitreat pa ng bini-VIP pa nila. Ha? So, mga kababayan, hindi kaya sila kumuha ng bato na ipukpok nila sa sariling ulo nila dito sa pagpalantad nila dito ni Ramil Madriaga?